Good morning po sa inyong lahat. Ayan, bigyan po natin ng mas malakas na palakpak ang ating Panginoon sa araw na to. Kasi mas malakas pa sa kulog at kidlat at sa patak ng ulan. Ayan, purihin po ang Panginoon sa araw po na ito at tayo po ay muli nagkasama-sama, maging kayo po ay nasa live stream at nasa iba't ibang dako po ng daigdig at ng Pilipinas. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. I-overcome natin po yung bagyo. Kung yan po ay bagyo na malakas, gagawin po din natin na yung ating pag-aawitan, pagpupuri sa Panginoon ay tila bagyong malakas. Para po natin maitanghal ang ating Panginoon. Ayan po. Para po sa, bago po tayo mag-start na po, paki-flash lang po yung ating verse. Ito po ay galing sa Daily Bread. Sino po yung nag-devotion kanina po? Gamit po yung ODB. Ayan po. Ito po ang sinasabi, Matthew 28:16-20. Then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Praise the Lord for the reading of His Word. Allow me po to read my notes kasi po pag mag-impromptu ako, ang dami ko pong napo-forget. Pero ito po ay, ayan po, basta allow me to read po and sana po ay kayo po ay ma-move ng Holy Spirit. The moment we receive Jesus as our Savior of our temporary life, we receive everlasting life. So now that we are living in the light of God, let us share it wherever and to whoever comes our way. It's gonna be the day when the lost are found. So let us not hesitate nor feel afraid of sharing by all means. So tayo po, meron tayong great commission to share the gospel. There's more to see of the Lord's amazing grace, lalo na if gagamitan natin ng mga share options sa ating FB walls natin. If we cannot say them in words, sometimes po kasi nahihiya po tayo na uusog po yung dila natin pag mag-start na po tayong mag-share. Gamitin ang SOCMED in a way that the Lord will be pleased and honor. No need to feel ashamed, fear, or awkward because He said He'll be with us wherever we go, always, as in always, till the end of time. God is here to guide us however we do the sharing of the gospel. There's the fulfillment of the Great Commission. And as we are here gathered, having the unity of hearts and mind, let us praise and worship the one true God, our Savior, our Redeemer and friend, our hope in this troubled world. God is always seeking for the lost and encouraging the believers to keep on sharing the gospel so that these lost may be found in Jesus. Ayan po, purihin po ang Panginoon. So ang ating challenge sa mga panahon po na ngayon, tayo po ay humayo at maghanap po ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan sa Panginoon. At tayo po na naririto po, ito po yung, this is the day that we are gathered para po tayo naman ay magbalik ng pasasalamat at papuri sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa kaligtasan na aming natanggap sa iyo, Lord God. Truly, your grace is amazing, Panginoon, and that you are so faithful, Lord God, na kami, we were once lost, now found, Lord God, found in you, Lord Jesus. And now we are living in the light of God, Lord God. And sa araw po na ito, allow us
na yung aming mga buhay, ang aming mga testimonies, ang aming pag-aawitan, ang aming pagde-declare ng kaluwalhatian mo ay maging inspiration sa iba at mag-motivate ng mga kasama namin, Lord, para mas lumalim pa yung kanilang pagkakilala sa iyo. Mas lumalim pa, Panginoon, yung relationship sa iyo, Panginoon. And Lord, sa umaga na to, Lord, as we seek you, Lord God, hayaan mo na yung presence mo ay pumagitna sa amin, maka-experience kami ng init ng iyong pagmamahal, ng init ng iyong presensya, bagamat, Lord, malamig sa paligid, pero yung pagmamahal mo, Panginoon, ang babalot sa amin upang kami po ay makaawit ng papuri sa iyo, makapagbalik ng pasasalamat sa iyo, Lord. Truly, your grace is amazing, Lord. Your faithfulness is new every morning, Lord. Napakabuti niyo po sa buhay namin. Sa kabila ng Lord, may mga pagkakataon na hindi kami nagtatapat sa iyo, Lord, pero nandyan ka palagi upang ipakita sa amin yung biyaya mo, Panginoon, na sapat, 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 Lord. Nagbibigay sa amin ng hope, nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon. Truly, you are a wonderful God, Lord. You are worthy of all our praise. You are worthy of all honors and glory, Panginoon, that you deserve, Lord. You alone deserve. May your name be praised, be lifted up, Lord, as we seek you today, as we sing song for you, Lord. Hallelujah. Praise you, O God. Be magnified, Lord, in our midst. You are awesome, Lord, in this place. You are beautiful beyond description, Lord God. Thank you so much. You are an amazing God. You are faithful and true. You are just, Lord God. Give us the strength, Lord, and the power to, Lord, to sing, shout for you, Lord God, for your greater glory and for your glory alone, Lord God. Thank you, Father. Thank you so much. In Jesus' name. This is the day that the lost are found. Amen. You hear it, the gentle voice of the Spirit. There's no reason to fear it. He's calling you to life. Just surrender, run into the arms of the Father. The night is finally over. Take a step into the light. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when life begins. Can you see it? A light shines into the darkness, bringing hope to the hopeless. He's leading you to life. This is the day when all your sins are washed away in the waves of His unending grace. Forever you're alive. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when life begins. Can you hear it? The gentle voice of the Spirit. There's no reason to fear it. He's calling you to life. Just surrender, run into the arms of the Father. The night is finally over. Take a step into the light.
lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when life begins. Can you see it? A light shines into the darkness, bringing hope to the hopeless. It's leading you to life. This is the day when all your sins are washed away in the waves of His unending grace. Forever you're alive. This is the day. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels singing? This is the day when life begins. No fear. Salvation is coming, He is here. Have no fear. Salvation is coming, He is here. Have no fear. Have no fear. Lost are found. This is your beginning. Amazing grace, sweet the sound. I can hear angels sing. The lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels sing? This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels singing? This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet. Oh, can you hear all the angels singing? This is the day when life begins. Oh, this is the day when life begins. Hallelujah. Praise you, Jesus, for that saving grace. Praise you, Lord. There's more to see. Well, I know that I may have had my share of failing and falling, but I have come to understand one thing remains. By all that's done, I have been made totally worthy of serving the one who wrote eternity. So deep in my heart, open your eyes and see the wonder of life. So what of the free? Lift up your head, believe. That's more, so much more to see. You remind me still of the hope and promise there in my heart to be brave, and all the while you strengthen me. So deep in my heart, open your eyes and see the wonder of life. So one of the free, lift up your head, believe. That's more, so much more to see.
You remind me still of the hope and promise there in my heart to be brave and know the why you strengthen me. So deep in my heart, open your eyes and see, yeah, the wonder of life, so wonderfully free. Lift up your head, believe that's more, so much more. Open your eyes and see, yeah, the wonder of life, so wonderfully free. Lift up your head, believe that's more, so much more to see. His mercies are new every morning. His mercies are new every day. His mercies are new every morning. Beautifully new every day. His mercies are new every morning. His mercies are new every day. His mercies are new every morning. Beautifully new every day. His mercies are new every morning. His mercies are new every day. His mercies are new every morning. Beautifully new every day. Open your eyes and see, yeah, the wonder of life, so wonderfully free. Lift up your head, believe there's more, so much more. Open your eyes and see, yeah, the wonder of life, so wonderfully free. Lift up your head, believe there's more, so much eyes and see. The water of life, so wonderfully free. Lift up your head, believe there's more, so much more to see. Lift up your eyes and see. Lift up your eyes and see. Lift up your eyes and see. Hallelujah. Lift up your eyes and see how good and how faithful is the Lord sa ating mga buhay. There's more to see, more of the blessings that will come our way as we give our lives to God, as we dedicate our lives to God, as we dedicate our lives to Jesus. The more we serve God, the more we worship Him, the more we live Him in our lives, the glory of the Lord is revealed. And truly, God's amazing love is really far beyond description. And we continue to worship you, Lord, this morning in our midst, continually be in our midst, and our worship, Lord, may be a sweet aroma to your throne. Your presence, thinking all the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus.
you've done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love and love always. My soul secure, your promise sure, your love and love always. My soul secure, your promise sure, your love and love always. Worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We worship God. I will worship you for who you are. We will worship you for who you are. We will worship you for who you are, Jesus. We will worship you for who you are. We will worship you for who you are. We will worship you for who you are, Jesus. 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 We will worship you, Lord, for all that you are, for who you are, Jesus, because you are worthy of all our praise. You deserve the highest praise. You deserve the highest honor. You are worthy, Lord God, to be enthroned, Lord. You are worthy to be enthroned. We enthrone you right now as our Lord of Lords and King of Kings. Any crown I've ever worn, I'll lay it down. Any praise I've ever gained, I give it all to you. For there's nothing in this world that can compare. You alone are worthy. You alone are worthy. You want me to all call upon your name. You ever give, you never love, and you remain the same. For you open up your hand, satisfy, and give you all the glory. Give you all the glory. You are worthy, oh Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. Any crown I've ever worn, I lay it down. Any praise I've ever gained, I give it all to you. For there's none
that can compare. For you alone are worthy. You alone are worthy. You are worthy, oh Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I'm worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, you are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship, I will honor you, glorify your holy name. I will worship you, honor you, glorify your holy name. I will worship you. Truly, Lord, you are amazing, God, our Savior, our Redeemer, our friend, Lord. You are amazing, Lord. You are truly one, God, that we must serve, we must worship, and we adore, Lord. Thank you. Praise you, Lord. Hallelujah. All the glory and honor belongs to our God. Wow! Praise Jesus! Ang sarap magpuri sa Lord. Amen ba? Kahit maulan, masugit ang panahon, malayang-malaya tayo nakalalapit sa ating Diyos na buhay. Marapat lang papurihan, sambahin, pasalamatan, luwalhatiin, itaas ang pangalan niya. The fact na meron tayong buhay ngayon at lakas, ang sarap na ipagpasalamat yun sa Diyos. Tama ba? Namulat tayo, malakas, nakabangon, nakakarating tayo dito. Ay patuloy din naman natin ipanalangin, siyempre katiwala natin sa Lord ang sitwasyon ng ating bansa sapagkat sinasabing talagang dadaan sa atin ang super typhoon na ito. Pero alam kong hawak ng Diyos maging ang ating mga buhay. Amen. Sige. Welcome natin ang isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Alis kayo sa upuan. Kamayan natin na marami. Pag naharap sa camera, kaway tayo para yung mga nasa online mabati rin natin. Okay? Sige po. Jesus loves you, my friend.
Praise the Lord. Ayan, may mga adjustment tayo sa ating lugar sapagkat ito ay paghahanda sa anibersaryo ng ating youth ministry na Clay House. At patuloy tayong manalangin sapagkat na timing na kung kailan marami ang nag-commit para dumalo, some ay nagsabi na dahil manggagaling pa ng malayong lugar, na maaring hindi na sila makatuloy sapagkat alanganin kung sila'y datnan ng malakas na ulan. Pero umulan, bumagyo, tuloy. Excited na kaming lahat at alam kong maraming mabe-bless. Marami tayong mamimit pa rin ng mga kapatiran galing ng ibang churches. No? 150 ba yan na nag-register? Wow. To God be the glory. So, pag-pray natin yung gawain na yan mamaya. Kanya medyo nandito ako sa mas mataas na lugar. Pamanhin sa mga adjustment, pero minsanan lang naman ito. At tayo na idadako sa pag-aaral ng Word of God. Kanya akin lang hihilingin na ihanda ang inyong mga dalang Biblia, notebook, at ballpen. Ayan, okay. Yan ang problema, no? Hindi ko siya makokontrol dito sa aking remote. At wala akong monitor dito sa harap. Andali lang, nag-aayos tayo ng ating PowerPoint kasi nga may mga iba't ibang kagamitan tayong na-produce. At, okay. Buksan natin ang Biblia natin. Okay na. Ayan. Buksan natin ang Biblia natin sa John 20. Ayan, okay. Ayan, John 20. Babasahin natin ang verses 30 and 31. Okay, magpapatuloy kasi tayo sa ating tinatalakay ng mga lessons ng miracle. Tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa nito. At bago natin basahin, maaari bang pakipahayag sa inyong katabi, likod, gilid, harap, at sabihin pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Matapos mabasa, please remain standing. Ask tayo sa Lord ng blessing at wisdom sa pag-aaral ng Kanyang salita. John 20, 30 hanggang 31. Handa po? Basa. Jesus worked many other miracles for His disciples, and not all of them are written in this book. Ay, ano ba ito? Bakit wala din yung verse 31? Sorry. Paumanin. Sa verse 31. Yan. Maaari bang maihabol natin yan? Para lahat ay makasubaybay. Okay na? Sige, sa inyo na lang mga Biblia. Basahin natin yung verse 31. Okay? John 20:31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Salamat, aming Diyos. Taglay namin ng buhay at lakas kasi ang dahilan nito ay upang ikay aming mapaglingkurang patuloy. Salamat na ikaw ang nagbigay din ng kalayaan para kami ay may ganitong sama-samang pagsamba publicly. Gayon din, masarap na kapiling namin ang mga kapatiran kahit nasa malayong lugar
na kami nasa isang spirit ngayon ang makinig at maghanda sa ipagkakalob mong salita. Handa mo ng aming mga puso at bayaan mong lahat ay matanganan ng iyong kapangyarihan at ikaw na banal na Espiritu ang magpala. Kung wala ka, wala kaming magagawa. So Lord, dalangin naming sama-sama magsalita ka, makikinig kami at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. Gamitin mo lamang ako bilang iyong lingkod at itago sa likuran ng iyong krus na makapangyarihan. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Ang Book of John na nagsabi sa atin na napakaraming miracles na ginawa ang Panginoong Hesus na hindi na natala. Kumbaga, kulang ang mundo na ito kung isusulat natin yung kanyang mga gawa para punuin ng dami ng kanyang ginawa dito sa lupa. Pwede bang palakpakan natin si Lord John? However, si John ay nagsulat ng 7 miracle ni Jesus sa Book of John. Okay? At tinatawag po itong Parade of Jesus Miracle. Parada ng mga himala ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kauna-unahang himala na kanyang itinala ni John, no, ay ang himala ng pagbabago ng tubig at ginawa niya itong alak. The way na i-present sa atin ni John ang mga miracle ng Lord, ito ay hindi lamang basta himala. Ang makikita ninyo, mga minamahal, ay it is a miracle with a message. No? That's why ang pag-aaral natin, Lessons from a Miracle at the Wedding in Cana. Balikan natin yung binasa natin. Tingnan ninyo. John 20:30-31. Jesus worked many other miracles for His disciples, and not all of them are written in this book. Ito yung purpose ng miracle. But these are written so that you will put your faith in Jesus. Wow. As the Messiah and the Son of God. If you have faith in Him, you will have true life. Ako po ay lubos na naniniwala sa miracle. Kayo din po ba? Ayan. At ako'y naniniwala din na nangyayari pa ito hanggang ngayon. Ang punto sa atin ng binasa nating John 20 hanggang 31 ay yung hindi lamang tayo basta maniwala sa miracle, no? Believe in miracle, but trust in Jesus. Yan ang punto ni John nang sabihin niya, these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. And believing that you might have life through His name, yun ang kanyang tinutumbok. Kasi po ang greatest miracle na mangyayari sa buhay ng tao ay yung siya'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at siya ay gagawing anak ng Diyos. Greatest miracle yun. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Alam niyo yung miracle no? Ay wag tayo masyado ma-focus sa kakahanap po nito. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Pag pinag-aralan po ninyo ang Biblia, Jesus spend much of His time, sabi ng pag-aaral, 54% sa teaching. Puro pagtuturo ng Ebanghelyo na salita ng Diyos. 30% lang ang dami na miracle na kanyang ginawa. Mas marami yung kanyang pagtuturo. And then 16% ay ang kanyang pananalangin
na idinaos. No? May mga tao kasi, na kanya ko binabanggit ito, na ang focus ay nasa miracle. Walang masamang maniwala sa miracle, but ang mahalaga, ang focus kay Jesus. Tama ba? God is more interested na makita natin yung aral ng miracle kaysa sa maranasan natin yung miracle. Alam niyo ba yun? Okay? Sa madaling salita, meron miracle o wala, believe in God. Disposition na ni Lord yun kung makakaranas tayo ng miracle na hinihiling natin. No? Kasi may mga tao na kanya nagdududa sa Panginoon Diyos kasi wala silang nakikitang miracle. Inaasahan nila may miracle. Nag-pray sila, Lord, gawa ka ng miracle. Wala nangyari. Dahil nandun ang focus niya. Nagdududa sa Panginoon Diyos. So, hindi maganda ang focus natin ay nasa miracle. Maniwala sa miracle, but believe in Jesus. Amen? So, may mga tao nagtatampo sa Panginoon Diyos dahil diyan. Ito pa ang punto ni John doon sa binasa natin. Kung nananalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat lang gagawin din natin yung mga ehemplo na iniwan niya sa atin. Tama ba? Hello? Alright. Aralin po natin ang message sa atin dito ng miracle. Uunahin natin yung miracle ni Jesus at yung lesson niyan sa atin na ginawa niyang wine, yung tubig. No? Ano ba yung simpleng mensahe nito sa atin? Pagka binulay-bulay po ninyo, maraming mga aral dyan, but I found out na marami pala dito ay mga praktikal. Mga praktikal na aral sa atin at mga tingin natin ordinaryo pero biblical at napakahalaga. So, paghandaan na natin ng ilan, sulat niyo po, number 1. Ano ba yung mga dapat nating matutunan sa miracle dyan sa Cana at dapat natin lakaran? Una, follow the example set by the Lord of Jesus. Ating sundan na yung ginawang example ni Jesus dun sa miracle sa Cana at yan ay ating sundan. Ano ba yung pinakita ni Jesus na dapat natin sundan? Ito'y practical pero napaka-biblical. Sulat niyo, letter A. He supports special events. Alam niyo, sa kabila ng napakaraming hirap ng buhay noong araw, ng panahon ng ating Panginoong Hesus, marami ang mga kapos, kulang, puro hard labor, konti lang ang income, ang isa sa nagpapasaya ng kanilang buhay kahit puno ng kahirapan ay yung magkaroon po ng kasalan. Okay? Kanya practice sa kanila ang dumalo sa kasalan kasi ito lang yung nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Kasi maraming food, may alak, may sayawan, may kasiyahan, may big celebration. Kahit ilang oras lang na makadalo, dahil balot sila ng kahirapan, masiyahan lang. Ayan, ay dumadalo sila sa ganitong event. In short, Jesus attended this wedding. Ipinapakita niya na tayong lahat, ini-encourage talaga ng Bible na dumalo, sumuporta, mag-attend sa mga okasyon na nasa ating paligid. Yun po yun. Napaka-practical. Ipinagdiriwang nila, nagsasaya sila, at pag naimbitahan ka, biblical, na makisaya ka sa kanila. O sabihin mo sa iyong katabi, attend tayo. Okay? Tingnan niyo, sabi ng Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice. See that? Mourn with those mourn. Alam nyo, minsan ang mga dahilan natin na baka hindi natin nare-realize, makinig, lahat, look at me, ay baka wala na sa lugar yung ating mga dahilan, wag lang tayo makadalo. Nandyan na yung, traffic.
Pero ang totoo, hindi naman natin alam kung traffic o hindi. Pero nakaprograma na sa ating puso't isip at sinasabi natin na traffic. May nagsasabi, ay naku, gastos, magre-regalo pa ako, wag na lang. Oh. Meron nga, madalas na narinig natin, ay, tinatamad na ako, hindi na lang ako pupunta. Di ba? May nagsasabi, maglalaban na lang ako, marami pa akong gagawin. Truth is, pwede naman tayo pumunta, ayaw lang natin talaga. Tama ba? Hello? Yan ang sinasabi sa atin dito. Napakasimple, napakapayak, at napaka-practical. Pero si Jesus, umattend. Di ba? I understand yung mga reasonable na pangyayari, pero kadalasan sadyang ayaw lang nating dumalo. Ay, ingat po tayo kasi nire-remind po tayo ng Lord dito. Siya man marami ding ginagawa, pero pinagpahalagahan niya. Alam niya ang time management. Alam niya ilagay yung lugar niya. Diba? Pinagpahalagahan niya yung event at mahalaga rin na dadaluhan natin yan dahil gagawin natin yung ginawa ni Lord. Oh, pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Simple, di ba? Sulat niya, letter B. Jesus exemplified a very loving act. At punahin ninyo, makinig. Sabi ko nga, simple at payak ito. Sa pagdalo ng Panginoong Hesus sa wedding, listen, yung dinaluhan niya ang may napala. Ano ibig sabihin, Pastor? Oh, makinig. Check natin ang ating motive sa pagdalo. May ilan, ang habol sa pagdalo, meron ba akong mapapala dyan sa pupuntahan ko na yan? Di ba? Maganda na sa ating pagdalo, mga minamahal, ang dapat nagbe-benefit, dapat yung dinaluhan natin. Okay? Like, nagre-regalo tayo. Tama ba? Nandiyan pa ba kayo? Nagbibigay tayo ng ating time at effort. Pinasisiyan natin sila dahil nakita nila tayo sapagkat talaga inaasahan nila na makita tayo. See? Yun yung pinakita sa atin ni Jesus dito. Siya ang may ginawa na nag-benefit yung dinaluhan. Kultura ng Pilipino, meron nga kahit hindi ka ano-ano, basta nakita may okasyon, dadaluhan, makakuha lang ng pagkain. Di ba? Ay iba yung motibo Pero si Jesus nagpapayo sa atin, maganda sa ating pagdalo, hayaan natin na yung dadaluhan natin ang magbe-benefit. Yun dapat yung goal at laman ng ating puso. No? Kasi tandaan natin, hindi po tayo dumadalo sa okasyon para lang sa ating sariling kasiyahan. Sa halip, dapat tayo ay makapagbigay kasiyahan sa nagdadaos ng okasyon. Tandaan natin yan. Isang pinakamagandang katuruan yan sa Biblia. At makahesus na practice ang makiramay, makisaya, dapat yung makisaya tayo sa dapat pakisayahan, makisangkot tayo sa buhay ng ating kapwa. Alam ko may mga personalidad na hindi people person, no? Gusto mo lang, loner ka lang, mag-isa ka lang. Pero ini-encourage tayo ng Biblia. No? Makihalubilo tayo regardless sa ano yung nararamdaman natin, personalidad natin, kasi yan ay makahesus na ugali. Pwede bang palakpak tayo kay Lord ulit? Actually, dapat maging sa pagdalo natin sa church, mas best yung lagi ang nasa puso at isip natin, ano ba ang maitutulong ko sa church na yan? Ugali-ugali ng marami na ano bang magagawa ng church na yan sa akin, sa pagdalo? Parang iba baligtad sa ginawa ni Jesus, no? Na dapat ma-realize natin. So what else? Merong practical na itinuturo sa atin na angkop sa ating buhay sa mga panahong ito. Basahin natin ang John
2:3 hanggang 5. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Okay? Verse 4, "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you na gawin." Okay? Anong tinuturo sa atin? Sulat nyo, number 2. Bilis lang natin. No? Focus on people's need like Mary did. Okay? Ang ganda niyan, di ba? Si Mary dumalo sa wedding, hindi lang para makisaya. Naging sensitive siya sa nakita niyang pangangailangan at ang kanyang presensya ay blessing doon sa event. Magandang paalaala sa atin tayo. Kasi ingat po tayo talaga sa mga pagdalo na baka ang focus na natin ay yung mga nakikita nating mali. Hindi na ako babalik dito. No? Hindi masarap ang pagkain. Nauna na agad yung natin, mga komentaryo, mga standard natin, not knowing baka meron tayong nagagawang hindi nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Tandaan natin, sabi ng Bible, whether you eat or drink or ano man ang ating ginagawa, do it for the glory of the Lord. Glory ng ating Panginoon. Siya dapat na maluwalhati. So, kung bang nauna na agad yung mga negatibo, no? Yung mga ganyang gathering, di ba? Talagang minsan may mga pagkukulang, nararush sila, pero ang baka hindi tayo nagiging maingat, ang napopokus na tayo ay doon sa mga negatibo. No? Naranasan niyo na ba yung matagal na na-serve yung pagkain sa mga kainan? Naranasan niyo ba yun? Na kung anong meron doon sa table, kung maniman yan, kung pakwan, kung ano, sige lang, kainin mo na para lang maibsan na. Pero yun nga, nauuna na sa atin ang kung ano-anong mga salita at isip, tumatakbo sa ating puso't isipan na hindi na pala ganon ang magandang practice sapagkat ang karanasan na ito ay nagtuturo sa atin ng magandang ugali sa ating pakikitungo. Sabihin natin sa ating mga katabi, ingat tayo. Ayan. Okay. So, sa madaling salita, letter A, be sensitive to people's need. Okay? Nung mapuna ni Mary na walang wine, which is important element sa gathering ng kasalan nung araw, inilapit niya ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ganda, di ba? Ang pangalawa na gusto ko makita natin dyan ay be an agent of help. Dali-daling namagitan si Mary, no? Nangialam. Di ba? Hindi naman niya kamag-anak marahil yung kinasal. Pero meron siyang ginawa. No? Meron siyang aksyon. Lalo't kung kinakailangan, ay maganda yan na ating gawin. Yan ang maganda itinuturo sa atin ang ginawa ni Mary. Alam niyo, yung wonderful example na yan ay isang ministry na pwedeng gawin ng mananampalataya. Yung bang kung ano yung nakita mong may tutulong. Remember, nandiyan ka para maging blessing. No? Nandiyan ka para makatulong. Why not do something? Instead na walk out ka, maiinis ka, magagalit ka, magpupuna ka, at puro negative ang iyong sasabihin, hindi ba't napakaganda? Gayahin ay tinuturo sa atin ng miracle na naganap. Simpleng aral ito mga kapatid, no? Pero may malaking aral sa atin ng magandang pag-uugali sa pakikitungo sa ating kapwa. Lalo't sa pagdalo natin sa anumang okasyon. Okay? Sabihin mo uli sa iyong katabi, ingat tayo. Okay? Maganda yung pag nandyan tayo sa mga dadaluhan, no? Hindi tayo yung palagi na lamang nakahalokip-kip. Maganda yung nag-o-observe, no? Kasi ako, kahit saan, no?
ay kung ano mapupulot ko na alam kong makatutulong sa aking ministry, ay yun ang aking hinahanap. Magandang lightings, magandang folding ng ultimo mga pagtiklop ng mga tela, kumukuha ko ng mga idea. Instead na mag-focus tayo sa lahat na masasabi natin na hindi maganda, no? Gayahin natin itong si Mary. No? Hindi lamang siya nanonood, sa halip, meron siyang kusang palo. Meron siyang initiative na ginawa ang makatulong. By the way, napakarami talagang mga nanay, si Mary, isang nanay, napakaraming mga nanay na ganyan ang ginagawa. At saludo, purihin ng Panginoon sa inyong mga nanay na katulad ni Mary. Ano ibig sabihin? Yung mabilis sila makaramdam at makakita ng mga pangangailangan, lalo na ng ilang miyembro ng pamilya. Alam niyo ginagawa ng mga nanay? Nakita niya yung isang anak niya, wala nang pangbili ng ganito, lumalapit sa isang anak na mas malaki ang kinikita. At sasabihin ni nanay, anak, tulungan mo naman yung isa mong kapatid. Ay kayo nakakarangya, kaya mong bumili nito, why not help yung kapatid mo? Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga nanay? Tama ba? Ang gandang halimbawa, mga minamahal sa atin, lalo na sa ministry, na sinasabi natin na tayo ay nagmi-ministry sa Panginoon. Saan man tayo dalhin, maganda yun. Paminsan-minsan ikaw yung mamamagitan. Di ba? Maganda yung napupunta kayo sa isang lugar, tapos may mga napuna kayo na instead na kinriticize sa inyo, ay nagsuggest na lang kayo ng, meron po ba kayong mga suggestion box? No? Pwede ba akong mag-comment dyan? Baka pwedeng gawin po ninyo sa ganito, ganyan. Hindi nakatulong ka pa doon sa establishmento na iyong pinuntahan. Tama po ba? Pwede ba palakpakan natin si Lord yan? Yan. So, maging sensitibo sa mga pangailangan. Magandang ministry talaga yan. Dito, no, sa ating church, ang dami pong gumagawa ng ganyan. And I praise the Lord sa mga hindi ko na kailangan. Pwede ba ikaw nang gumawa nito? Ang dami po lumalapit po sa akin. No? At magsasabi ng mga hindi ko nakikita. Ang pinaka-nabe-bless pa ako ng gusto, magbo-volunteer. Ako na pong gagawa, Pastor. Wow. To God be the glory sa ganyang nagmi-ministry. Purihin ng Panginoon. Ipagpatuloy ninyo, be-bless kayo ng Lord yan. Letter C. Ano pang tinuturo sa atin ang ginawa ni Mary? Siya po ay nag-iiwan ng paglapit sa Panginoon Diyos, lalo tayo na nasa faith, ay manalangin. No? Yan ang ginawa ni Mary. Nag-request siya sa Panginoon na ma-solve yung problema. Note, hindi lamang siya nagtitiwala sa Lord na magagawa ni Lord yung solusyon, no? Doon sa problemang wala ng alak. Alam niyo ba, listen, kahit hindi pa nangyayari, meron ng act of faith si Mary. Tingnan ninyo. In fact, kahit sinabihan siya ng hindi maganda, pero ano sabi ni Mary? His mother said to the servants, do whatever he tells you. Ang ganda niyan. Ibig sabihin, inihanda niya yung setting para sa mangyayari na gagawin ng Lord sa kanyang hihingin. Ang galing. Alam niyo, dapat ganyan din po tayo pag tayo mananalangin sa ating Panginoon. Makinig. Sabi ng Mark 11:24, I tell you, you can pray anything and, basahin natin yung next two lines sa dulo. Ready, go. If you believe that you receive it, it will be yours. See that? Aksyonan mo na kasi nananampalataya ka na tinanggap mo na yon. Parang si Abraham at Sarah, nang sabihan sila na magkakaanak, ay inaksyonan na nila yun kahit wala pa yung anak. Ano ibig mo sabihin? Naalala ko tuloy nung nalaman na namin na pregnant ng aking may bahay, ay talagang bago pa siya mag-pregnant, meron na kaming biniling damit. Tama ba yun? Hindi pa. Basta may practice kami na talagang alam namin ibibigay ng Panginoon. Hanggang sa nung malaman namin na may baby na ang tiyan na aking may bahay, ay talagang meron kami nakadisplay na
alam namin na ipagkakaloob ng Lord. Now dito, maliwanag po, sinasabi sa atin na kung tayo dadalangin sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Abraham at saka ni Sarah. Alam ba ninyo ang pangalan ni Abraham talaga ay Abram? At saka ang pangalan ni Sarah ay Sarai. Bakit naging Abraham? Kasi ang ibig sabihin ng Abraham ay, Father of many nations. No? Father of many nations. At hindi lang yun, yung Sarai, ibig sabihin ay princess. So kung magtawagan sila, kahit wala pang anak, o ama ng buong bansa, pinapractice na nila by their words, yung kanilang pinananampalatayanan at pinangahawakan na pangako ng Diyos. Meron ba tayong pinapanalangin? Act with faith. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? Okay? Yes, faith move mountains. Amen? Pero tandaan natin na ang prayer of faith, believe that the mountains is already moved. Ganun yun. Lahat po dito, tinatry talaga namin gawin yan. No? Alala ko dyan, nakwento ko na sa inyo matagal yung hindi na tayo magkasya doon sa garahe. 15 yung dumadalo, punong-puno na yung garahe. So, kailangan maghanap ng mas malaki-laking espasyo at nakakita tayo dyan sa Bowling Lanes building sa bayan. So, inupahan po natin at ang sabi ay 5,000 a month. Pero para maakupa ang lugar, ay kailangang mag-deposit ng 1 month at mag-advance ng 2 months. So, total of 15,000. Ang pera lamang ng church nung panahon na yun ay 5,000 pesos. Pero sabi ko sa kanila, pwede po ba magbigay lang ako ng 5,000? Pero pangako, hindi ho kami magkakautang sa inyo. Bibigay ko sa darating na linggo. At nangyari nga, yung sumunod na linggo, na-provide, nagamit natin yung lugar, nakaalis na tayo doon, hindi tayo nagkaroon ng utang. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Panampalataya na ating tinanggap, ibibigay na ating Panginoon. Third and last, dito na po tayo magtatapos. Sulat niyo. Yung katapatan ng ating Panginoong Hesus ang namahala sa refreshment ng wedding party. Tama ba? Hello? Di ba? Tiniyak niya ang kasaganaan para sa lahat. Imagine ninyo, everybody listen, no? Here's the Lord of glory taking care of the refreshment at a party. Ibig sabihin, kahit pala mga simpleng bagay, interesado ang ating Panginoong Hesus. Okay? Jesus loves ordinary people. And Jesus is involved in every issues ng ating buhay. Ang sinasabi lamang sa atin yan, mga minamahal, talagang si Lord, no? Gusto niya, makasama natin siya kahit ikaw ba'y nasa opisina, kahit ikaw ba'y nasa eskwelahan, nasa bahay, o saan ka man naroon, just as well as He wants us nakasama tuwing Sunday worship sa church. Pwede bang palakpak tayo kay Lord ulit yan? Interested kasi si Lord sa lahat, sa bawat isa, sa bawat pangyayari sa ating buhay. Punayin ninyo, naroroon ang Panginoong Hesus dun sa kasalan to turn what could have been a disaster into something delightful. Ay kasi big deal sa kanila yung gathering na merong wine. Mauubusan, maaaring maapektuhan yung gathering, baka sa halit na kasiyahan, magkaroon ng usapin. Pero ang Diyos ay nag-provide, nakita niya ang mga ito. May paraan si Lord gaano gawing momentous yung monotonous. Ayaw niya kasi na maging malungkot yung gathering na yun. Ibig lamang sabihin, sulat nyo, ang aral niyan sa atin mga minamahal, Jesus takes care kahit ba mga maliliit na bagay sa ating buhay. Pwede ba palakpak tayo uli kay Lord yan? One of the most beautiful na makikita ninyo sa Bible ay hindi lamang yung
pinalitan ng ating Panginoong Yesus. Yung tubig at ginawang wine, no? Matindi ang miracle na yan. Ano pa? Alam ba ninyo, Jesus prepared breakfast sa kanyang mga disciples? Alam niyo ba yon? Si Jesus ang naghanda. Malupit na chef si Lord. Alam niyo, pag si Lord ang naghanda. Basahin niyo yung John 21. Naalala ninyo yung storya, magdamag ng huli itong mga disciples sapagkat sila yung mga manging isda. Pero nasabi ng Lord, may huli ba kayo? Sabi nila, naku Lord, wala. Wala kaming huli. Magdamag. Anong sabi ni Jesus? Throw your net on the right side of the boat. Ay ginawa nga nila. Anong sabi ng Bible? Hindi nila mahila sa dami ng isda na nahuli. Halos mapunit yung net sapagkat mayroon silang huli. Ano pa? Dahil malapit sila sa pangpang, when they landed dun sa pangpang, kitang-kita nila, meron ng apoy. At meron ng inihanda si Lord na pagkain na masarap na pagsasalu-saluhan nila. Pwede bang palakpak tayo kay Lord? Alam niyo mga minamahal, ang gandang turo niyan sa ating paghahanda ng ating Panginoong Hesus, no? Sa kanyang mga disciples. Alam niyo bang gusto niya tayong paghandaan sa ating mga pangangailangan? Alam niya ang ating kondisyon at mga nangyayari sa atin. Gusto niya ay maabot maging mga maliliit na bagay sa ating buhay. Jesus, compassion sa mga individual ay ipinapakita din sa atin ng mga talatang ito. Aralin po ninyo ang Biblia. Okay? Aralin po ninyo na sa pag-ministry ng Lord, talagang meron siyang personal concern sa individual. Bawat isa talagang binibigyan niya ng pansin. Naalala ninyo, doon pa lamang sa parable of the Lord, of the lost sheep, naalala ninyo? Basahin natin yung sa Luke 15:4-7. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 and in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, anong sabi? Basahin natin, he joyfully puts it on his shoulder. Hindi lang yun. And goes home, then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Anong pinapakita sa atin? Maraming preaching diyan, no? Na talaga ang focus ng mensahe niyan ay yung pag-aabot sa kaluluwa at naliligtas. Pero punahin po ninyo ang isa din tinuturo niya sa atin kung paano bigyan pansin ng ating Panginoong Hesus ang isa. Hindi niya basta pinabayaan ang isang nawala. In fact, iniwan niya yung 99 para i-search yung isa. Mga minamahal, this reflects God's heart sa kanyang mga anak. No one is too small para kanyang ma-overlook. Amen ba doon? Pwede ba palakpak tayo ulit kay Lord? Naalala niyo ba yung isang maniningil ng buwis na si Zacchaeus? Naalala niyo na sa dami ng tao, ay siya talaga yung tinutukan. Di ba? Pinuntahan niya. Dahil maliit lang yan si Zacchaeus, umakyat sa puno para makita si Jesus, pinuntahan niya. At sadyang sinabi ng Lord, bumaba ka kasi talagang pupunta ako sa bahay mo. Pwede bang palakpak tayo kay Lord yan? Ganda. He even noticing yung babaeng balo na nagbigay ng maliit na coin na offering sa temple worship. See that? He sees little things, mga kapatid, kahit na yung mga pain na ating nararanasan o kung anumang sitwasyon na ating kalalagyan. Ang maganda rito, tumutugon ang Panginoon sapagkat mahal niya tayong lahat. Minsan papurihan natin si Lord. Kayo ba'y may mga pangangailangan? Maliit man yan o malaki,
tandaan natin, even the number ng buhok natin, ay bilang at alam ng ating Panginoon. So alam na alam niya kung anong kondisyon natin. Okay? Letter C, sulat nyo. Isa pang tinuturo sa atin. Jesus is also concerned about our happiness and fullness. Ang sabi ng John 10 verse 10 na ito, the thief's purpose, referring to Satan, is to steal and kill and destroy. Pero si Jesus, anong mission niya? My purpose is to give them a rich and what? Satisfying life. Sabi mo yan sa iyong katabi, yan ang gustong gawin sa iyo ni Lord. Mission ng Lord sa lupa, ang baligtarin yung ginawa ni Satanas sa ating buhay. Amen? Dumating ako, sabi ng Lord, para bigyan ko kayo ng buhay. Ay hindi lang yan. Buhay na pinuno, masigla, masaya, masagana. Sabi ng John 15:11, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Pwede bang palakpak tayo uli kay Lord? Buhay na gusto ng Ama para sa atin ay yung mapuno tayo. Mapuno tayo ng kasiyahan sapagat ang joy of the Lord is our strength. Yan ang antidote sa mga depression. Yan ang antidote sa mga may mental illness. Yan ang antidote sa mga nakakaranas ng bigat ng damdamin, kaguluhan sa isip, ang kasiyahang ipinangako ng ating Panginoon. Kanya very consistent, mga minamahal. Balikan ninyo yung istorya ng wedding sa Cana. Nandun ang Panginoong Hesus sa kasalan na mauuwi na sana sa kalungkutan, kawalan, maaring mag-create ng hindi magandang atmosphere yung celebration, pero ginawa ng Lord ng paraan. Okay? Huwag niyo na po akong debatehin kung yung ginawa ng Panginoong Hesus na alak ay kung nakakalasing. Issue yan sa maraming nag-aaral ng Biblia, kesyo Hebrew at Greek word, magagamitin ka pa, no? Para lang i-justify na yun daw ginawa niya ay nakalalasing na anak. Personally, naniniwala akong hindi gagawa ang Panginoong Hesus ng ikalulungkot nung grupo na yon dahil sa kalasingan at gulo na idudulot ng alak. Tama ba? Okay, mag-alala, hindi marka demonyo ang ginawa ng alak ng ating Panginoon. Ang ginawa niyang alak ay blessing doon sa gathering na yon. Pwede ba palakpak tayo sa Lord? Naisip niyo na ba, mga minamahal, bakit sa kauna-unahang himala ay bakit hindi yung 1,000 souls ang naligtas? Naisip niyo na ba bakit doon sa kauna-unahang miracle, bakit hindi yung magpapagaling siya ng mga pilay, makakalakad, bulag, makakakita, may ketong gagaling? Ba't hindi yun ang unang-unang miracle na kanyang demonstration? Bakit wine? Hindi ba naisip yan? Ako po'y naniniwala na ang ipinapakita sa atin ito, si Lord concerned sa ating kasiyahan. Kasi big deal nung time na yon sa wedding ang wine. Hindi pwedeng wala. Napakalaking halaga sa kanila na magkaroon, na magtuloy ang kasiyahan kung kaya't inabot ito ng ating Panginoon. Amen ba? Sa iba, maaaring isipin na ito'y napakababaw na miracle. Napaka-worldly alak ginawa ni Jesus. But here, mga minamahal, kauna-unahang himala ay para magkaroon ng kasiyahan. Yun. Diyan po natin makikilala ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Marami siyang gustong abutin, marami siyang gustong punuin sa ating buhay, higit kasiyahan. Hindi kayang tumbasan ng pera, hindi kaya ng punan ng mga entertainment.
joy na talagang lubusang mapupuno ang ating buhay ng kanyang presensya. May ilan, binubulay-bulay ko ito naisip ko may ilan na ang paniwala, ang Diyos daw ay killjoy. Kanya may mga Christian na ang practice bawal magdaos ng mga ganyang party, makihalubilo sa party. Worldly daw yung mag-gather ka at makijoin ka sa kanila. Bakit? Meron pa nagsabi, bakit maghahanda-handaan pa? I-donate na lang sa church yan. Maraming turo ang iba't ibang mga relihiyon ngayon. At inilalagay ka lang sa paniwalang ang Diyos ay killjoy. Samantalang dito maliwanag, mga minamahal, tinuturuan po tayo, gusto ng Panginoon maging masaya ang ating buhay. Amen? Pwede ba palakpakan ni Lord natin si Lord? God sent Jesus kasi hindi niya nagugustuhan ng mga itinuturo ng sari-saring mga relihiyon, mga reliyoso noong mga panahon na yon. Na-imagine ko yung sinabi dito sa ginawa niyang alak. Tingnan ninyo, sumunod na verse. John 2, 9 and 10. When the masters of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. Ano sabi nung event organizer? A host always serves the best wine first, he said. Then when everyone has had a lot of drink, he brings out the less expensive wine. But you have kept the best until now. Dahil hindi niya alam na si Jesus ang nag-miracle. Yung mga servants na nag-prepare, alam yun dahil nakita nila. So akala niya, kasi sa standard ng mga organizer, ang mga sinaserve ay yung best. Pero marami, yung mga tira-tira, yung mga luma, yun ang sinaserve. But here, sabi niya, kahanga-hanga nang sinerve nyo ay pinaka-the best. Hindi niya alam, si Lord ang nagbigay ng pinaka-the best. Amen? Gusto ko lang sabihin sa inyo, mga minamahal, pagkasiya na pinag-uusapan, ang gusto ni Lord yung pinaka-the best. Gusto niyong maging masaya ang magiging life partner sa inyong buhay. Ang gustong ibigay ng Lord sa inyo yung pinaka-the best. Gusto niyong maging masaya yung inyong pagtatrabaho na hinahanap at matagal nang pinapanalangin. Ang gusto ng Lord yung pinaka-the best na trabaho para sa iyo at gagamitin kang kasangkapan ng Lord yan. Mga minamahal, Jesus created that wine to show God's glory. Maaring maisip natin, maraming mas worthy pa. Why is it in-attach sa glory ng Lord ay wine? Napaka-ordinaryo. Ay kasi nga, ang gusto lang sabihin sa atin dito, ang Diyos interesado sa mga detalye ng ating buhay. Diba? Ibig ng Diyos na kahit mga ordinaryo na bahagi ng ating buhay ay mapunan. Ibon nga di ba? Kahit yung birds in the air, sabi ni Jesus, pinapakain ng ating Ama. How much more na tayo na napakahalaga sa pagkatanak niya ay napaka-interesado siya sa kadeta-detalye ng ating buhay. Amen? Ang sarap pagtiwalaan ng Diyos na yan. Tama ba? Ang sarap. Ang sarap. Kasi ang gusto niya ay ang bigyan tayo ng kasiyahan. Tumayo na tayong lahat. Samahan po ninyo ko. Manalangin tayo. Lord God, napaka-simple na mga mensahe. Praktikal, ngunit biblikal. Makatotohanang nagpapaalala. Kasi may mga kanya-kanya kaming practice pagdating sa mga pagdalo, kung anong motibo. Pero dito, salamat Panginoong Hesus na nagpakita ka mga aral na dapat naming gayahin, lakaran, tularan.
Siguro kanya itong mensahe sa atin kasi merong gustong i-improve sa ating mga practice sa buhay, pakikitungo, o mga pagdalo. Di ba ang gandang lakaran yung tinuro sa atin ng ating Panginoon? O marahil kanya itong mensahe kasi gustong ituro ng Diyos sa atin ngayon ng ibig niya yung ating kasiyahan. Ayaw niyang malubog, matrap tayo sa mga kung ano-anong depresyon, kalungkutan, kaguluhan, na siyang umaagaw. Si Satan, sabi nga he is a thief, magnanakaw. Gusto niyang kunin ng kasiyahan ng ating buhay. Praise God. Si Jesus ay naparito para punan ang ating buhay ng kanyang kasiyahan. Di ba? Kung gusto niyong pagtiwalaan si Lord, hindi ko na kayo palalapitin dito sa harap. No? Masyadong masikip na tayo. Kayo na lang, dyan, kausapin niyo si Lord sa inyong kinatatayuan. Just pray. Ano man ang gusto niyo sabihin, ilapit o ihingi ng tawad kung meron tayong hindi magandang ugaling na ipapakita, nagagawa. Let itong mga aral na ito na ating napakinggan ay maging daan sa paglapit sa Panginoon at pagtitiwala, pagsusuko ng buhay, pakikinig sa Kanya at paghingi ng tulong nang sa gayon malubos ang ating kasiyahan na magpapalakas ng ating buhay. Sige lang po. Kausapin niyo lang si Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. Yes, hallelujah. My is renewed. Yes, Lord, my heart is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. One more time, yes. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. Yes, my soul is restored. My heart is renewed. There's no greater joy, Lord. Hindi na tayo aawit. Pakinggan na lang natin ang tugtog. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, lalo na sa iyong mga salita na siyang ilawan. Ito yung tanglaw sa aming landas. Sa mga katotohanan itong aming natunghayan at natutunan, napakinggan at tinanggap, ay tumatak sa aming puso at isip. Makaranas kami ng pagbabago ng aming mga direksyon at ang aming buhay ay maging showcase ng iyong glory, ng iyong light. Makita kang buhay sa aming mga puso sapagkat nakikita si Kristo sa aming ugali, sa aming salita, sa aming pakitungo. Pagpalain mo yung mga nanalangin kasi may mga iningi ng tawad,
may mga inilapit na problema, sagutin mo, Lord. Mula sa iyong kalangitan, ibuhos mo na ang iyong pagpapala. Gusto ko naming papurihan, pasalamatan, luwalatin sa pagpapalang itong aming natamo at natanggap. Ikaw ang maluwalhati kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God is good and all the time, God is good. God bless. Salamat po. And that is what is wonderful about the Word of God. Like sa care group, medyo iba yung thrust natin sa care group. Okay, may stand beside you. Nag-iiba yung trust natin this past few weeks sa care group. Kasi naaral natin na ang Bible is not just good for morality. No? It's good for, akala natin, it teaches us how to live right sa certain passage, but there's science pala in the verses na nababasa natin. So today, naaral natin, of course, si Lord, He cares for our every need, pero meron ding hospitality management dun Di po ba? O sa mga nasa senior high, at saka si Ate Kik, so may hospitality management doon. So ang Bible applies sa every area ng ating buhay. Let's give a clap offering sa Panginoon. Yan. And today we have a lot of visitors. Una na sa lahat, ang tatay po ni Ate Kix, si Tatay Rico. Pakitayo po kayo. Mang Natoy look-alike. Ayan. Hindi po siya si Mang Natoy, no? Siya po. Ay, sino po ang mas matanda sa inyo ni Kuya Natoy? Si Kuya Natoy. Yan. Pero parang dollfish din yung itsura, no? Kasi Tatay Rico, thank you very much. Kasi Tatay Rico, ang ano namin kay Mang Natoy, dollfish siya Pero you have the traces din po. Traces din po pala. Pero po si Kix wala. Ayan. So, tapos po, meron po nakalista after ng name ninyo, Rita Perez. Pwede po bang paki-refresh ang aking memory? Rita Perez. Kayo po ay, tita, kayo po ay, kamag-anak po kayo kapatid po kayo ni, kapatid din kayo ni Kuya Natoy. O, di ba? Ay, palakpak tayo sa Lord. Nakakatuwa. It's a pleasure for us to be having you here po sa aming pong kalagitnaan. Kix is a big help po sa aming ministry po dito sa Noble Church Christian Fellowship. And you may wonder kung saan sila nagmula. Sa island lang naman ng Nasidman sa Iloilo. Yan. Sabi ni Pastor Mark, doon ba kayo? Hindi pala, sa Bicol pala kayo. Sa Nasidman, doon po si Kix nagbabakasyon. Kapag ka-anniversary, nawawala siya kasi yun na yung time niya na umuwi siya sa kanila pong bahay sa hacienda nila. Biglang ganun na, hacienda. Alright. So, ngayon po, welcome din kay Angel Joy Acaba. Acoba. Pakitayo ka, darling. Yan. Si Angel J. Acoba, 17 po, taga-Gulod. Yan. Taga-Gulod. Ako taga Forest Hills ako, lumaki. Yan. Invite siya ni Mika. Palakpak tayo sa Lord. Also for Jocelyn Bautista. Yan. Si Jocelyn, nakasama mo ang iyong anak. Anak ba? Si Zerly? Ayan si Zerly, si Ate Jocelyn at saka si Zerly, invite ni Ate Jo Atencio. Ayan. Si Ate Jo naman, pag wala siya, nagla-live stream siya. Nakikita ko yung pangalan mo, Ate. Ayan. Tapos, si Tita Nelia David, Mami ba siya? Mami kayo ni Kuya Paulo. Batang-bata, tignan ni Tita Nelia. Palakpak tayo sa Lord. So, kayo po pala ang kamuka ni Paulo. Yan. You have a smart boy po in Kuya Paulo. Thank you very much po para po sa lahat po ng aming bisita. Now po, I'd like to welcome back itong mag-asawa, si Kuya Bradrick at saka si Ate Mean. I hope you guys are fine now. Naka-heal na ba kayo? Ayan, praise the Lord, ang bagong mag-asawa. And again, I'd like to also welcome back si... Eto po, halika dito. Ayan. Itong gwapo pong itong kasama ko.
Itong gwapo po itong kasama ko, ay dito po lumaki. Dito po lumaki. Sunday school. Sino Sunday school teacher mo? Si Ate Edith pa rin? Ayun pa rin, no? Si Ate Edith, oh. Si Tita Edith pa rin. Kabatch niya si Caleb. Kabatch mo si Caleb. Yan. At saka si JJ. Yan ang mga kabatch na. Ano po Takbo ng siya? takbo. Malilikot po ito noon. Pero medyo tahimik siya, at least kung nasa harapan ko po. Ito po ay galing Canada. Ayan. At ano po, siya po ay police sa States. He's a cop. So pagpe-pray po natin siya kasi pag naalala natin, di ba, yung mga shooting sa States, no? Tsaka yung mga car chases. Meron ka na ba na-handle na ganun? Wala pa naman. By the grace of God, wala pa. Ayan. By the provision of God, wala pa naman. Ayan, wala pa naman. At meron na rin po siyang anak. So siya po, hindi ko binanggit ang pangalan. Wala ka pa ba anak? May asawa. May asawa lang. Okay, sorry. So si Christian J. Kasi po nakakalito si Ate Ami, pareha silang CJ na pinangalanan. Siya po ay si Christian J. Ang ate niya ay si Christine Joy. Ang hirap. Siguro growing up, nalilitong tawagin kayo, no? Christian, ay Christine, ay Jay, ay Joy. Ano yan. So, mag-say hi ka sa kanila. The floor is yours. Hello. Hi, everyone. So, just like Teacher Gigi said, Teacher Gigi. Dito po ako lumaki sa NCF. Ang father ko po at mother ko, si Ed and Ami Cardinosa, are one of the first members of NCF. Ay, ngayon lang nila na-gets. Ami and Ed Cardinosa, we've always been faithful to this church as it was always good to see na kung sino po yung mga members nung bata pa po ako hanggang ngayon ako lumaki. Ilan taon ka na ba? 30 years old. 30 lang siya. Lumipat po kami ng... But you're good looking. Thank you. Lumipat po kami sa Canada when I was 12. And I was blessed enough to be used in the law enforcement side of the ministry. And we are currently living sa Calgary, Alberta. Pero may calling po kami ng Panginoon sa Fort McMurray, Alberta, kasama ang wife ko, which is about 700 kilometers away, which is 7 hours drive north of our province. Pero we believe that God is using us in that small town, and it's been a blessing for us so far. And I'm very happy to be back in the church, and it's always good to see some familiar and new faces as well. So let God be the glory. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord sa presence po ni Kuya Jay. Nagki-keyboards ka, di ba? I used to. Ako po yung one of the students yun nung youth ministry, nung binigyan po kami ng opportunity to play for praise and worship, and I was one of the keyboardists. And for the longest time po, si Ate Ami Cardinosa ay superintendent ng ating children's ministry. Ayan, si Ate Ami Cardinosa. And till this day po, they are supporting the church po, even financially. So, palakpakan natin, Lord. Salamat po. Kuya. How long will you be staying? I've been here since October 23, and I'll be flying back sa November 11 po. 2 days from now. Yes. Bye-bye. So I made this a priority to visit NCF because this is a big part of my character and my faith. Hindi naman closure to, visit Of lang. course not. Lagi po akong, every time nasa Pilipinas ako, I'm always gonna be here. Yeah, kasi magtatampo kami pag di mo kami dinalaw. Di ba? Sige po, palakpakan natin. Thank you very much. No, taga-ano sila. Pag nandito ka sa Mary Homes ka nakatira kay Teacher Aida. Nasa Timog na siya ngayon. Alright. Sana hindi ma-postpone yung flight na, no, because of the bad weather. Alright. At nilusob po tayo ng Canada sa online. Kasi nandyan po si ate niya bale, si CJ na nga lang. Christine J. Cardinosa Goynekia. Is that how you say it, Dang? Goynekia. Christine Joy Goynekia, siguro. Ayan, yung kanyang ate. Tapos po, nandyan din si Teacher Aida Balanaan, na co-teacher ni Ate Ami. Tapos din si Ate Tess Tuyo. Nasa Canada ba siya?
Ayan, nasa Canada din sa Ate Testo yun. Nilusob tayo ng Canada ngayon. Si Mama Marley nasa US naman. Si Ate Sheila Castillo nasa Taiwan. Colorado, we see you. Si Queenie Lynn at saka po si Mami Balbet Lucio naman na nasa Iloilo. Elsewhere, we have naman, locally, we have Tita Olive at si Ate Linda Garcia, naka-online siya. Rai Santiago, Rene Gatdula at si Danica Garcia. Yan, marami pong salamat sa lahat ng visitors at saka sa ating onliners. At worship team, we need to meet po kahit maiksi lang after the service to determine kung ano pong gagawin natin for the following worship. In the meantime, tayo po ay manonood ng isang video because today is the special day of Clay House as they celebrate their 17th anniversary. Let's give a clap offering to the Lord. Hello, Clay House! Happy 17th anniversary! Asan na ba? Yung mga Clay House dyan? Asan na ba yung mga Clay House natin? Taas kamay. Konti naman, taas kamay. Ayan, excited na ba lahat? Handa na ba kayo? This Kami, is the medyo. day na. Sige, go. So, for our program flow for today and for our special anniversary, mag-open yung booths natin at 2:30 p.m. to 3:30 p.m. and our assembly is on 4 p.m. And our word will be Mother Gigi. And ayun lang, meron tayong praise, merong foods, and ang daming booths. Tsaka pala, abangan natin yung mga bigating prizes natin mamaya. Yes! Ano ba yung mga prizes? Ano lang, parang clue lang, clue. Clue, meron tayong rice cooker, meron ba tayong e-bike, Honda Civic po, nakaabang na po sa labas. Joke lang po syempre. At meron din si Jollibee! Yeah! Joke lang. Okay, so katulad din po ng bagyong to kung gaano kalakas. Sabi ni Julie kanina, ganun din kalakas ang praises and worship mamaya sa Clay House. Kaya don't miss out, Clay House Youth and Young Adults na gusto or nakaregister sa ating registration. So yun lamang po for Clay House Anniversary announcement. And to pass the floor to Charlotte. Yan. So, thank you Kuya Rich and Ate Chloe. Aabangan ko yung prize nyo mamaya, And for our Sunday school announcement, we continue to encourage everyone to bring your kids to Sunday school where they can learn more about the Word of God. So, if you have kids ages 8 to 12, sila po ay primary. And for kinder ages 7 below, dun po sila sa ating bagong building. So, see you later kids! And for our church activities announcement, iniimbitahan po namin lahat na umattend sa ating regular prayer meeting tuwing Wednesday, 5:30 p.m. dito po sa ating sanctuary. And kung hindi naman po kayo makakapunta, meron din po tayo sa ating live stream. You can also write your prayer request sa mga prayer slip na andyan sa likod ng chairs. If gusto nyo naman pong sumunod sa water baptism, lapitan nyo lang po si Pastor Mark para maaralan po kayo sa kahalagahan nito. Are you interested in becoming an official member of the church? If gusto nyo naman pong maging NCF member na, si Brother J. Baldonado naman po ang lapitan nyo para sa ating membership class. If gusto nyo naman pong lumalim ang inyong faith, pwede po kayo mag-undergo ng 12-part discipleship lessons.
approach nyo lang po ang ating mga church leaders. And ang ating church po ay may iba't ibang social media accounts. To be updated, follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and X. Meron din po tayong website na www.ncf.org.ph. So, thank you po. I turn you over to Pastor Mark. Salamat. Okay, meron tayong announcement sa naghahanap ng trabaho, job opportunity. Ang church po ay nangangailangan ng caretaker. Okay? Pwedeng stay in, pwedeng hindi. Basta kung kayo interesado, lapit lamang po kayo. Ibinubukas na po natin ang oportunidad ng sa naghahanap ng trabaho na angkop sa inyo. Yun yung hinahanap po ninyong work. No? Pwede kayong maging caretaker ng church. Ay lapitan nyo lamang po ko after ng service. Na-bless ba kayong lahat? Pwede ba tumayo na tayo? At pakisabi sa iyong katabi, salamat na kasama kita. Ay siyempre, bahagi ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob. Honor the Lord with your wealth. Sabi ng Bible yan. At siyempre, hindi ho dadaan sa inyo ang offering plate. Kayo ang voluntaryong pupunta sa mga boxes, isa sa harap, dalawa dyan sa likod, pagkatapos ng closing prayer. Kasi ang gusto natin, yung masaya nating ginagawa. No? Hindi tayo na puwersa kasi meron pa naman mga churches, di may mga deacon, no? Hawak-hawak yung offering plate, dadaan sa harap mo. Tapos hindi yan aalis hanggang di ka nagbibigay. Talagang matindi. No? Pero dito gusto natin masaya nating gagawin sapagkat sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Join hands. Magko-close na tayo sa prayer at samahan ninyo ako sa pagbabalik, puri, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ama, narito kami sama-sama pinagtatali ang aming mga kamay upang pasalamatan kang patuloy. Ang bait-bait mo, Lord. Buong isang linggo, ikaw ang aming nakasama. Lalo na nabigyang diin sa aming kalagitnaan. Concern ka kahit sa maliliit na detalye ng aming buhay. Salamat po sa napakagandang pag-ibig mo na ito sa amin. Lord, hindi lamang awit pagsamba ang inihahandog sa iyo. Hindi lamang handog na buhay ang ino-offer namin sa iyo. Maging ng aming mga tinatangkilig. Bless mo po ang mga tithes and offering. Pagpalain at gamitin sa iyong ministry. Buos mong yung pagmamahal sa amin ngayon. Yung umapaw. At makita ng sanglibutan si Jesus buhay na buhay sa aming puso at mabibigyan kang kaluwalhatian. Sa iyo ang papuri, sa iyo pasasalamat kasi ito ang aming sama-samang dalangin sa pinakamatamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Let's sing this song for the last time. Can you hear it? The gentle voice of the Spirit. There's no reason to fear it. He's calling you to life. Just surrender. Run into the arms of the Father. The night is finally over. Take a step into the light. This is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are saying? This is the day when life begins. We see it, a light shines into the darkness, bringing hope to the hopeless. It's leading you to life. This is the day when all your sins are washed away into waves of His unending grace. Forever you're alive. This is the day when the lost are found.
Amazing grace, how sweet the sound. Oh, can you hear all the angels are singing? This is the day when life begins. Have no fear. Salvation is come and He is there. Have no fear. Salvation is come and He is there. Have no fear. Have no fear. This is the day when the lost are found. This is your beginning. Amazing grace, how sweet the sound. I can hear angels say, this is the day when the lost are found. This is the day you're a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. I can hear the angels say, this is the day when the lost are found. This is the day for a new beginning. Amazing grace, how sweet the sound. I can hear the angels say, this is the day when life begins. Oh, this is the day when life begins. Hallelujah. Praise the Lord and have a blessed week ahead. Take good care of your